El Filibusterismo, buod ng Kabanata 13, ang klase sa pisika. Isang pahabang silid ang nagsisilbing klase ng mga mag-aaral ng pisika. Ang mga kagamitang pang-agham ay nakakandado at ipinakikita lamang mula sa malayo na parang santo. Ipinapakita lamang ang mga ito kapag may dayuhang bumibisita sa paaralan. Idinadahilan ng mga namamahala na hindi natututo ang mga mag-aaral dahil sila raw ay tamad at mahina. Ang propesor ni Placido ay si Padre Milion, na kilala sa higpit at sa pagtuturo ng maraming asignatura. Ito ang unang pagkakataon niyang magturo ng pisika at nginitian niya ng may panguuyam ang ilang teorya nito. Hindi niya pinahahalagahan ang siyensya at nahahalata ng marami na siya ay namumuhi sa asignaturang itinuturo. Noong umagang iyon ay nagtawag si Padre Milion ng mga mag-aaral tungkol sa aralin sa salamin. Tinawag niya ang mag-aaral na kanyang napansing naghihikab. Nagsalita ito na parang pornograpo, ngunit agad din siyang pinahinto ng propesor. Tinawag ng propesor ang pansin ng mag-aaral at nagtanong tungkol sa uri ng salamin. Nagtangkang magturo si Pelaez, ngunit mali ang kanyang ibinigay na sagot at sinunod ito ng kamag-aral. Natawa ang propesor at ininsulto ang mag-aaral, kaya ito ay labis na napahiya. Muli siyang nagtanong, ngunit nalito ang mga mag-aaral at wala nang maisagot. Tinanong ng pari kung sasang-ayon ang mag-aaral sa kanyang sinabi. Nalito ang mga mag-aaral at nakita niyang nagsesenyas ang lahat na siya ay sumang-ayon. Muling nagtanong ang propesor tungkol sa salamin. Bumulong si Pelaez na bibingka raw ang sagot. Narinig ng propesor ang bulong ni Pelaez at pinaupo ang unang mag-aaral. Pinatayo niya si Pelaez at tinawag itong nagmamarunong. Wala ring maisagot si Pelaez kaya pabulong niyang hinihingan ng sagot si Placido. Napasigaw si Placido nang matapakan ang kanyang paa at siya ang pinatayo ng propesor. Tinanong ng propesor kung tama o mali ang sinasabi ng aklat tungkol sa mga metal. Sumagot si Placido na iyon ang nakasaad sa aklat. Sinabihan siya ng propesor na huwag ipalagay na mas marunong siya sa aklat. Ipinaliwanag ng propesor na ang salaming bubog ay may estanyong ipinahid sa likod at tinanong kung totoo ito. Sinabi ni Placido na iyon ang nakasaad sa aklat. Tinanong siya ng propesor kung sang-ayon siya na ang salamin ay maaaring metal na yari sa tanso o ibang metal. Umayon si Placido at inulit na iyon ang nasa aklat. Muling tinanong ang tungkol sa salaming bubog na pinakinis at pinahiran ng estanyo at muling umayon si Placido. Muling tinanong ng propesor kung ang tingga ay metal at umayon si Placido ayon sa aklat. Tinanong din siya kung metal ang merkuryo at sinagot niyang tila metal nga ito. Sinundan ito ng tanong kung paano maipaliliwanag ang salaming bubog kung ito ay salaming metal. Lalong nalito si Placido sa mga tanong ng propesor at pilit siyang nagpaliwanag. Nauutal siya sa pagsagot kaya napansing hindi siya handa sa araw na iyon. Bilang parusa, inutusan siyang mag-ulat at 3 ulit siyang nagkamali dahil sa nerbiyos. Tiningnan ng propesor ang talaan at sinabing mayroon na siyang 15 liban. Binalaan siyang 1 pang liban ay hindi na siya makapapasok sa klase. Inulit ni Placido ang sinabi ng propesor tungkol sa 15 liban. Sinabi niyang 4 na beses pa lamang siyang lumiliban at magiging 5 kung isasama ang araw na iyon. Malumanay niyang ipinaliwanag ang kanyang sagot sa harap ng klase. Ipinaliwanag ng propesor na minsan lamang siyang tumingin sa talaan, kaya 5 liban ang ibinibigay sa bawat mahuling lumiban. Nagulat siya nang aminin ni Placido na 5 araw na itong lumiliban. Sinabi niyang 3 beses pa lamang niyang nahuhuli si Placido at dapat sana ay 25 na ang liban nito. Inutusan niya si Placido na lumabas at dinagdagan pa ang kanyang liban dahil sa hindi pagkaalam sa leksyon. Pinigilan ni Placido ang sarili at mahinahong nagsalita sa propesor. Sinabi niyang kung bibigyan siya ng pagkukulang sa leksyon ay dapat alisin ang ibinibintang na liban sa kanya. Idinagdag niyang imposible para sa wala sa klase ang mag-ulat ng leksyon. Pinagalitan ng propesor si Placido at tinawag siyang pilosopo at pangahas. Sinabi niyang ang katotohanan ay hindi maaaring sirain ng paliwanag ng mag-aaral.
Itinanong niya kung hindi ba maaaring maging liban ang isang mag-aaral at hindi rin alam ang leksyon. Hindi na napigil ni Placido ang sarili at mariin niyang sinagot ang propesor. Sinabi niyang maaaring lagyan ng guhit ang kanyang pangalan, ngunit wala itong karapatang umalipusta. Nabigla ang buong klase sa kanyang ginawa. Nagsermon ang propesor tungkol sa kawalang galang at pagsagot-sagot ng mag-aaral. Hindi tumigil ang propesor hanggang matapos ang klase. Lumabas ang mga mag-aaral na walang natutuhan, na wala sa kanila ang oras at ang kanilang dignidad.